Sa mga pagsubok na pinagdaraanan natin sa buhay, ang mga araw na kagaya nito ay nagpapaalaala sa atin na hindi tayo nag-iisa. Kahit ang Panginoong Hesus ay naranasang magdusa. Babasahin ko po sa inyo ang Psalm 22, kung saan ang mga unang kataga ay narinig din nating sinabi ng Panginoong Hesus habang siya ay nasa krus ng Kalbaryo. Psalm 22. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit ayaw mo akong tulungan, di mo ba naririnig ang iyak ko? O Diyos ko, umaga pa lang umiiyak na ako pero di ka sumasagot. Hanggang gabi ako nagpe-pray pero hindi pa rin ako nagiging okay. Pero ikaw ang banal na Diyos, naghahari ka. Ikaw ang pinupuri ng Israel. Sa iyo nagtiwala ang mga ninuno namin. Nagtiwala sila at iyong niligtas. Humingi sila ng tulong sa iyo at na-save sila. Sa iyo sila nagtiwala at di sila napahiya. Pero para na akong uod, di na ako tao. Iniinsulto ako, nilalait ng kahit sino. Lahat ng makakita sa akin, pinagtatawanan ako. Nakalabas dila nila, pailing-iling pa. Sabi nila, tiwala pala kay Lord ha? Bakit di kanya iligtas? Kung natutuwa siya sa iyo, bakit di kanya tulungan? Pero Lord, pinapanganak pa lang, iningatan mo na ako. Baby pa lang ako, sinigurado mong safe ako. Simula nung ipanganak ako, ikaw na ang inaasahan ko. Simula pa noon, ikaw na ang Diyos ko. Huwag kang lumayo. Kasi ang lapit na ng problema at walang tutulong sa akin. Maraming kaaway na nakapaligid para silang mga toro, mga wild na toro ng Bashan. Pinapaligiran nila ako. Para silang mga lion na nakabukas na ang bibig, nagro-roar ng malakas, ready na akong lapain. Ubos na ang lakas ko, parang tubig na natapon. Kalas-kalas na lahat ng mga buto ko, parang kandilang natutunaw ang puso ko. Tuyo na ang lalamunan ko, parang tigang na lupa. Yung dila ko, hindi ko na magalaw. Iniwan mo ako sa lupa, halos patay na. Pinapaligiran ako ng grupo ng masasamang tao para silang mga aso, susunggaban na ako. Sinasakmal nila ang mga kamay at paa ko. Lahat ng mga buto ko, kitang-kita na nakatitig ang mga kaaway ko. Grabe, ang yayabang! Pinaghati-hatian nila ang mga suot ko. Nagpustahan sila para sa damit ko. Oh Lord, huwag kang lumayo. Ikaw ang lakas ko. Bilis, tulungan mo na ako. Iligtas mo ako sa espada ng kaaway. I-save mo ako sa matatapang na asong ito. Iligtas mo ako, kakainin na ako ng mga layon na ito. Wala akong laban sa bangis ng mga toro. Sasabihin ko sa mga kababayan ko ang mga ginawa mo. Pupurihin kita sa gitna ng mga nagwo-worship sa iyo. Purihin niyo si Lord, kayong may takot sa Kanya. Igalang niyo siya, mga anak at apo ni Jacob. Sambahin niyo siya, bayan ng Israel. Hindi niya minamaliit o binabaliwala ang pinagdadaanan ng mahihirap. Hindi niya sila tinatalikuran. Naririnig niya pag tumatawag sila. Ikaw ang dahilan kaya ako magpupuri pag nag-gather lahat ng sumasamba sa iyo. Sa harap ng mga may takot sa iyo, i-offer ko ang mga sacrifice na pinangako ko. Kakain ang mahihirap at mabubusog. Ang lumalapit kay Lord, magpupuri sa Kanya. Maging maganda sana ang buhay nila forever. Maaalala si Lord ng lahat ng tao sa mundo at lalapit sila sa Kanya. Lahat ng lahi sa buong mundo sasamba sa harap niya. Si Lord ang may authority sa lahat.
siya ang naghahari sa mga bansa. Totoo nga, yuyuko sa kanya lahat ng mayayabang, lahat ng mga taong haharap sa kamatayan, lahat sila magbabaw sa kanya. Magse-serve sa kanya ang mga susunod na angkan. Ikukwento nila sa next generation ang tungkol kay Lord at sasabihin sa mga ipapanganak pa lang, niligtas ni Lord ang bayan niya. Isang pagbasa sa Psalm chapter 22. Nawa ang mga bagay na ito ay ating pagbulay-bulayan sa mga araw na ito na tinatawag nating mahal na araw.